ang ating Divine Healing Touch Therapist. No other than S1 Gilang. Palakpakan po natin ang ating buhay na kapatid. Amen. God is good all the time. The will of the Father. Yan, medyo nakangapa yung ating mga candidate kasi hindi pa sila masyadong naturuan ng mga password. Yan kasi sa charismatic kasi meron mga password. Pero mamaya malalaman nyo din yan. Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Nabusog na po ba kayo? Masarap po ba yung mga in-offer ng ating mga kapatid? Masarap po ba yung mga food? Okay. So sabi nga ni Ate Mel, kanina pa daw po tayo dito, pero number 1 pa rin yung ating topic. Kanina pa kayo dito, pero nasa number 1 topic pa rin tayo. Yun na nga ang ating topic ay sabi nga, ito po ang ginagawa nating seminar, CLSS, series, pagtanggap at pagpupuno ng kapangyarihan sa dila mula sa Espiritu Santo. Meron na po bang kapangyarihan ang ating mga dila, kapatid? Kapangyarihan yung sinasabi. Meron isang kapangyarihan yung ating mga dila, amen ba? Pero, nako, sabi nga ang ating dila daw ay liit na bahagi ng ating katawan. Pero, napakalaki ng nagagawa niyang sunog. Kaya niyang gumawa ng isang sunog ng isang malaking kagubatan. Bakit? Kapag umandar si Marites kapag umaga na. Amen ba? Kapag kaya na, nagkatipo na, di ba? Gumagana na ang ating mga dila. Kaya nga, minsan, itong dila daw natin ay ginagamit natin sa katulad halimbawa, ang ating mga dila ay ginagamit natin sa mga maling pananalita na kung saan kapag ito ay ginamit natin sa hindi maganda, lalo na yung pagmamarites, na tawag dito na hindi naman natin nauunawaan talaga yung punot dulo, minsan ang ating mga dila ay nakakasira ng isang pamilya. Amen ba? Sa pamamagitan ng ating pagkasalita, ang ating mga dila ay nakakasira ng isang pamilya. At hindi lang pamilya at hindi lang mag-asawa ang nadadamay, kundi pati ang mga anak. Amen ba? Diba kasi syempre pag nasira ang pamilya, damay ang mga anak. Pag halimbawa, nag-away ang mag-asawa, pati mga anak nadadamay. Pero dahil yan sa dila natin. Yan yung mga dilaan niya. Kaya nga minsan, sabi nga sa Facebook, merong dilang Marites at merong dilang so, yung mga latest, Marites, anong latest? Diba? Diba? May mga ganun-ganun. Sabi yun sa Facebook, hindi nyo ba narinig? Hindi nyo ba nababasa? Yan yung mga sinasabi sa Facebook. Pero, sabi nga, ang dila daw natin ay ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos. Amen ba? Ginagamit natin yung dila natin kapag nagdadasal tayo. Sino ba lagi dito nagdadasal? Lahat tayo nagdadasal. Pero, itong dila din natin, ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos at ginagamit din daw natin ito sa pamlalait sa ating kapwa. Amen? Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Pero sabi nga ng Diyos, meron na pong pangako. Merong pangako ang Diyos. Meron siyang sinasabi. Sabi nga ni Propeta Sepanias, sabi niya rito, oo, sa panahong iyon ay babaguhin ng Diyos ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang sa kayawe lamang manalangin at sumamba at buong pagkakaisang maglilingkod sa Kanya. Meron palang panahon, hindi pala nananatiling yung dila natin ay nananatiling pagmamarites lang. Meron palang panahon na nililinisin
lilinisin pala ng Diyos ang ating mga dila. Merong panahon na ang dila pala natin ay bibigyan ng kapangyarihan. Kailan nyo po gusto yung panahon ngayon? Gusto nyo ngayon na? Ayaw sumagot. Nag-iisip ka. Meron palang panahon at iyon po yung pangako ng Diyos. Sa panahong iyon, babaguhin daw ng Diyos ang ating mga pananalita. Hindi naman po, kaya pag sinabing babaguhin ang ating pananalita, mag-aasawa na lang ako ng apam. Para at least, yung Tagalog version, magiging English. Diba? Hindi ito yung ganon. Siyempre, alam naman natin, kahit naman tayo mga Pilipino, alam naman natin yung magsalita ng English. Pero, yung sinasabi dito na ipinapangako ng Diyos, yung salita ng Espiritu Santo. Iyon ang maglalagay ng kapangyarihan, iyon ang maglilinis ng ating mga dila para tayo ay hindi na makasunog ng isang malaking kagubatan, para hindi na makasira pa ng mga pamilya. Amen ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Ayan ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng regalo. Sino ba ang Espiritu Santo? Kilala na po ba natin ang Espiritu Santo? Kasi di po ba tayo po lahat naman po siguro dito ay Katoliko, no? Tayo pong mga Katoliko ay meron po tayong 3 persona sa iisang Diyos. Meron tayong Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan, tayo pong mga Katoliko ay meron po tayong ganyan. At yun na nga, kanina ay pinaliwanag na po ni Ate Jenny, si Amang Yahweh, na kung saan ito po yung kailangan natin sa ating buhay. Siya po yung magbibigay sa atin ng kasaganaan. At ang ating Panginoong Jesucristo naman, ito yung ating tagapagligtas. At ang Espiritu Santo naman ay siyang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, nung nilikha ng Diyos, Amang Yahweh, ang sangkataang sanlibutan, di ba? Ang mundo nung nilikha ng Diyos, anong sabi ni Amang Yahweh doon? Magkaroon ng puno. Nagkaroon ba? Amen. Sapagkat taglay ng Diyos Ama ang kapangyarihan. Sino ang kapangyarihan? Ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang siya rin nating gabay at patnubay. Paano ba gumabay? O paano ba nagpaalala ang Espiritu Santo sa babaeng Kananea nung siya'y dinudugo? Paano gumabay ang Diyos doon? Diba? Yung babaeng Kananea na yon, kundi ako nagkakamali, lagi akong nakalito. Hindi ko alam kung 12 years or 18 years na siyang dinudugo. 12. Kita nyo, ang dami rito. Dami guys. 12 years na siyang dinudugo. Pero, nung time na yun, naubos na yung kanyang pera. Naubos na ang kanyang kayamanan. Kapapagamot niya. Dahil hindi pa rin gumagaling ang kanyang sakit. Pero nung time na yun, nung naando doon ang Panginoong Jesucristo, paano siya ginabayan ng Espiritu Santo? Ipinaisip sa kanya ng Diyos o ng Espiritu Santo na laki na niya, ang maliit laylayan ng Panginoong Jesucristo at ikaw ay gagaling. Kaya nung hinawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, biglang nag-release ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo at natanggap niya ang kagalingan. Ganun gumabay ang Espiritu Santo sa atin. Ipapaisip niya sa atin yung mga mabubuting bagay. Sino na yung nakakaranas nun? O minsan sasabihin niya, baba. Sabihin niya, pupunta ako dito. Ay, parang bigla mo may isip, ay hindi muna. Kasi minsan, buti na lang hindi ako nagpunta doon kasi yung pala may ganun. May mga ganung paggabay ang Diyos sa atin. Na minsan, hindi lang natin nauunawaan na ang Espiritu Santo pala ang gumagabay sa atin sa araw-araw. Kaya bakit ba kayo nandito?
Kasi binulungan kayo ng Diyos, binulungan kayo ng Espiritu Santo na kayo ay pumarito. Mabuti ba itong ginagawa ninyo? Mabuti, at kung saan merong mabuti, naroroon ang Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Ang Espiritu Santo ang siyang gabay at patnubay, at siya rin ang magbibigay ng, maglalagay ng kapangyarihan sa inyong mga dila. Ang Espiritu ang magbibigay ng kapangyarihan diyan. Hindi po ako, hindi po si Ate Jenny, hindi po lahat ng naandito, kundi ang Espiritu Santo na siyang kapangyarihan ni Amang Yahweh. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Sabi nga, kaya kapag ang inyong mga pananalita ay nabago na, huwag po kayong magtaka, sapagkat inilalagay po yan ng Diyos sa inyong mga dila. Katulad po ng mga nangyari sa alagad. Yung sila po ay nagkatipon sa upper room, sila po ay nananalangin, sila po ay nagpupuri doon ng walang humpay. Habang nananalangin po sila, meron pong isang dumating ng isang napakalakas na animoy hagunot ng hangin, na talaga namang napakalakas ng hangin. At doon, nung nangyari yon, sabi nga ang mga alagad ay nakapagsalita sa iba't ibang wika, at ang kanilang mga ulunan ay merong animoy bilang apoy. Yun, no? Yan yung mga yan. Nananalangin sila dyan. Yan. Kaya nga, yung red na yan na bumababa sa kanila, kaya nang sumisimbolo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, sabi nga, kapag daw iyan ay, sapagkat ang Espiritu Santo, iyan yung pangako ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Panginoon, huwag muna kayong umalis. Hintayin ninyo ang pangako ng aking Ama. Sapagkat doon, yung pangako ng Diyos, bababa sa inyo ang Espiritu Santo upang kayo ay puspusin. Para tayong lahat ay puspusin. Alam nyo, nung mga panahon na ako po ay uma-attend ng mga seminar, matagal na po ako siguro meron na akong matagal na ako nag-graduate ng CLSS, pero 1 day lang yon. Pero dito sa Charismatic, nag-attend ako ng 3-day seminar. Yun nga sabi ni Ate Jenny, dati 3-day seminar to, ngayon 1 day na lang, di ba? Nag-attend ako ng 3-day seminar. At nung pag-attend ko, nung naka-attend ako ng seminar, tapos nag-attend ako ulit ng mga klase. Ma-attend ako ng klase, katulad nito, nagsiserve ako. Sumasama ako dyan. Yan, nakikita niyo yung mga blue lady dyan, na mga nag-aayos ng pagkain. Yan, nag-a-attend ako dyan para asikasuhin yung mga candidate. Yan, ma-attend ako doon sa Christ King of the Universe. At doon, habang kami ay nasa baptism kami, habang doon nagpupuri ako, nag-a-aleluya, napaka-importante ng word na yan. Sabi nga, speak to unlock the power of God. Yan. Habang ako'y nag-a-aleluya, doon ko natanggap ang pagbabago ng aking pananalita. Nilagyan ng Diyos, nilagyan ng Espiritu Santo ang aking dila ng bagong pananalita. Letilia, lemolia, leti, okotomosyotoro, haya, letilia. Yan po yung inilagay sa aking dila ng Diyos nung ako po ay nagpupuri sa Kanya. Amen ba? Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Kasi po, ang kapangyarihan sa dila ay merong dalawa. Ang una, yung pagsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag nung aking sinabi. Hindi nyo naintindihan? Demolaya, letilia, demosia, triatono, letolia, demolia,
Retilia, Retini Retilia, Kotomo Shotaro Kaya. Naintindihan niyo po? Hindi. Pero dito sa ating community, meron na rin po pinakalooban upang makaunawa ng aking sinabi. Gusto niyo po marinig? Amen. So, interesado. Siyempre, interesado kayo kasi hindi nyo maintindihan kung yung pinagsasabi ko. Pero sabi nga, maiintindihan yan ng merong interpretation. Interpretation, kasi nga, ang kapangyarihan sa dila, dalawa yan. Isang gift of tongue at isang gift of interpretation. Kaya tawag tayo ng interpreter, itong babae, ating ina ng paklaseng ito. Tatawagin natin para Okay na, okay na. ma-interpret Yung niya unang ang ano, ating ito, sinabi. pakuha mo na. Paano kayo isa? Sa inyo, mga narito, tumugon sa kanawagan Doon sa ng kabila Diyos naman ay. ay Kunin mo na mga mga brother Dan yung plato. na inyong nakamtan sa araw na ito. Dahil tunay na ito ang kanyang kalooban. Uy, bigyan nyo ng mga plastic. Iuwi yan. Bagay na mabubuti na nagmumula sa Diyos upang pahalagahan din ninyo ito Sister, ano sa inyong mga buhay. At ito ang tutulong upang dalhin kayo sa kasaganahan. Nyo, narinig nyo? Dadalhin daw kayo sa kasaganaan ang gawain ito. Sapagkat sabi nga, nakita nyo si Ate Tess, kilala nyo naman siguro si Ate Tess. Ate, di ba? Nagtitinda yan ng ano, ang daming tinda niyan. Sino nakakakilala din ba ni Ate Tess? Di ba? Sabi nga si Ate Tess ay pinagpala. Tingnan nyo naman kung gaano kasipag, di ba? Dati sabi si Ate Tess, ano kaya nga tawag sa kanya is Marta. Tawag kay Ate Tess. Dito, ang tawag sa kanya ay Marta. Kasi nga, maano siya, talagang masinap Ay, di, siyang bigyan mo ng mga paglilingkod. plastic. Kaya naman, dahil sa kanyang paglilingkod at Sige, pagsunod, oh, at pag di looban naubos, ng Diyos, i-plastic mo na. pinagpala na ang kanyang mga anak. Ilan na yung sasakyan mo, Ate Tess? Ha? Ayaw niyang aminin, mahihayin yan eh. Pero marami na pong sasakyan yan si Ate Tess. Pinagpala na po yan dahil sa kanyang paglilingkod sa gawain ito. Amen ba? Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. At yun na nga po mga kapatid, hindi lang po ang kapangyarihan iyan ang magtataboy sa inyo ng kamalasan, kundi ang kapangyarihan ito na ipagkakaloob sa atin, ito yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo buhat sa kanyang kamatayan. Ito yung pangalawang tipan ng ating Panginoon na kung saan yung kanyang pagmatay, ang bunga nito ay maibalik ang mga nawala ni Ebat Adan. Ano ba yung naiwala ni Ebat Adan? Sabi ni di ba? O sige, babalik tayo sa Genesis. Sabi ni Amang Yahweh, Eva, sabi niya, huwag niyo kakainin ang puno nito. Kainin niyo ng lahat. Huwag niyo lang itong gagalawin, di ba? Eh, noong panahon na yon, nakakausap nila ang Diyos. Amen ba? Kasi meron silang conversation eh. Merong tagubili ng Diyos sa kanila. Kaya noon, nakakausap nila ang Diyos. Nakikita rin nila ang Diyos. Bakit nila nakikita? Natatakot sila. Nung sumaway na sila kay Ebat Adan, kay Amang Yahweh, natakot sila eh. Alam nilang nakikita sila ng Diyos. Kaya ang ginawa nila, yung kinain nila yung ipinagbabawal ng bunga na yun, natakot sila, nagtago sila. Kasi nakikita sila ng Diyos at alam nila na sila ay nagkasala at sumaway sa tagubilin Ayun na ng yung sa akin, Diyos. oh. Ibabalik ng ating Panginoon yung mga naiwala ni Ebat Adan na nakakausap ang Diyos, nakikita ang Diyos at naririnig ang Diyos. Kasi, diba, nung tinawag ni Amang Yahweh, Eva, Adan, nasaan kayo? Narinig nila yun eh, diba? Kaya nagtago si Eva at Adan. Nagtago sila kasi tinatawag tayo ng ating Panginoon. Dahil alam nila na siya ay pagagalitan. Kasi nga eh,
yung bunga pinagbabawal. And alam ni Eva at Adan, na sila ay sumuway sa kagamitan ng Diyos. Kaya noon, ang ugnayan ng mga Yahweh, naririnig nila ang Diyos, nakikita nila ang Diyos, at nakakausap nila ang Diyos. Ito po yung naiwala ni Eva at Adan. At ang bunga ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo ay maibalik ang mga naiwala ni Eva at Adan. At kasamang naiwala ni Eva at Adan yan, yung kasaganaan, yung buhay na kung saan dapat walang kahirapan. Kaya lang, nung nagkasala si Eva at Adan, anong sinabi ng Diyos kay Eva?